X MLBB collab. Para nakakakita ka na ng anime na nagsa-start pa lang. Oo. Ang dami kong intro. Sa totoo lang, Yung parang intro. Intro talaga. Skip intro. Intro din tong itong Kimi Mid na ipapakita ni Super Friends. No? Alright. So ang dami talagang bago na mapapanood ngayon sa unang laban pa lamang natin ng araw na to. Welcome nga pala sa pinakaunang game of this best of 3. It's Onyx Philippines kontra Twisted Minds. Nakita na natin ang tatlong Naruto characters, Naruto skins natin sa isang team kontra ang Sensui debut back on his brethren. Tapos meron pang Lapu na bit dito ni James. So, siksik-liglig at umaapaw na naman yung mga kakaibang hero na nakikita natin. Sabi ko sa inyo kahapon, kala ko nakita ko na lahat eh. Hindi pa tapos ang MPL Philippines. Oo, lahat. Ayan may feature pa sa tatlo. At si Brusco, naalala ko rin nung bago si Kalea, isa rin siya sa mga talagang gumagawa ng highlight plays. Yung parang ang storyline pa natin doon, effective kaya si Kalei, magagamit kaya lagi. So, tingnan natin dito kung paano magiging kontrahan ni Escalera at saka ni Brusco. Kasi sobrang magkaiba yung hero nila mismo. Oo. Sa mga gusto mag-try ng Kimi Mid, kopyahin nyo na yung emblem. Mage Emblem, Thrill, Bargain Hunter, tsaka Weakness Finder. Yan, maraming salamat Super Prince. Madadagdagan na rin yung hero ko sa mid. Tama. At ang nakakatuwa dito kay Super Prince is napapagana niya talaga. Pero teka lang, si James. Oo, parang bibigyan nata nila. Pero pinubook lang para hindi ka agad makapunta at makapag-rotate doon sa ibang mga areas ng mapa. Nakaka-distract pala yun. Bigla kang susugurin ni Sasuke, tas nandun si Naruto sa likod. Oo nga eh. Magmimistulang Momoshiki dito, si James. Tsaka yung Lucas ngayon, hindi siya yung protagonist. Si Sasuke naman, yung main character dito sa side ng Onyx Philippines dahil yung hawak ni King Kong. And again, nasisimula na yung Sigma pattern na ang daming dinadalawang lane ni King Kong. Inuna niya this time yung XP kasi alam na niya kontrolado na ni Super Friends tsaka ni Brusco yung middle lane because of the zoning capabilities of the Kalea and the Kimi. Pero grabe, no? Memories brings back memories talaga to. Sensui on the Fredrin na ngayon napapanood natin for the first time in MPL Philippines Season 15. Mga katapat niya yung King Kong. Parang nag-time skip na si King Kong. Si Sensui nagbabalik pa lang. Oo nga. Feeling ko nung panahon na hindi mo na siya naglaro after nung Rome stint niya, talagang pinag-practice siya dito ni Coach Boncha na talagang pag-aralan lahat. Yep. Kaya talagang pwedeng maging class S halimaw na performance na makita natin. Pero pasok na dito si Brusco. Si James na ginamit na agad yung bravest fighter. Habang yung turtle dito masisecure na Onyx Philippines sabay diretso. Laban kay Haji. Grabe si Super Friends. Nag-zone out na din. Kirk with the flicker in. Recta flash combo. Minsan lang natin makita si Kirk na mag-burn ng ganong kaagang flicker. Kaya nga usually si Kirk talagang nang-zone lang or nagko-commit ng ilang spells para makipag-trade. Pero yung jump na ganon, nakikita natin yun pero sa isang hero lang. Yung Edith lang ni Kirk. That's true. And parang may bago atang nakain ngayon ng Onyx Philippines. Mas agresibo ang kanilang early game at dahil dyan makukuha nila ang pinakaunang pagong ng larong ito. At tutulungan pa ata nila si Super Friends na maging ultra safe ang kanyang laning dito sa mid lane. Dalawang sides, no? Nabantayan. Importante talaga yung control sa mid for Onyx Philippines kasi dito nagsisimula yung kanilang mga rotation. Pero ito, makikita natin yung all-time hero stats ni Sensui. Napakataas talaga ng kanyang ranking sa Fredrin. 47 games played and 68% win rate. GP rank number 1. The best Fredrin in MPL PH all-time hero stats. Kung pwede mo na lang ilagay din, igaya ni Sensui yung totoong lakad niya sa buhay sa lakad ni Fredrin, pwedeng ginawa niya din kanina nung player walk-in natin. Oo nga, inihintay ko na lang magkaroon ng highlights. Pero King Kong! Hey, first blood para din sa Onyx dun sa may top lane. Talagang kinocover nila lahat ng mga pwesto ng mapas, even si Escalera, para mahihirapan yata dito madepensahan. At ito na nga pumasok, look at Super Friends. Araw naman talaga, another one. Laban kay Escalera. Grabe si Prince, walang tipid-tipid. Ginamit niya yung traction pulse doon sa bush and nakakuha sila ng additional kill. And Onyx Philippines, again, superior mid lane rotations. Hindi pa nagagamit ng Twisted Minds dito yung Fredrin ni Sensui. Hinihintay ko nga yung team fight na tumatagal talaga yung frontline. Pero grabe pala yung bawas ng Kimi ng ganong kaaga pa lang. Medyo tumugo si Escalera sa loob ng bush na yon. Kaya naman may kalamangan ng Onyx Philippines sa pagpasok nila sa pangalawang pagong ito. Pero nandyan na si Sensui. Papasok na naman ba ang instincts? Dito yata natin makikita pero matatala na agad. Napakakunat dito na Fredrin pero parang turtle lang muna uunahin nila. Binitbit pa nga papalapit.
nakuha pa rin dito ni King Kong. Habang si Sensui napatay na rin. Medyo masikip yata yung pwesto nila. Masastan dito ni James yung dalawa. Nandun din si Escalera. Grabe yung zone dito ni Super Prince. Ayun o, dikitan niya lang. Grabe, nakita mo yun, nakita mo yung, yan ang teamwork ng Team 7. Hindi na nakagalaw yung Fredrin. Usually yung Fredrin yung pag nakalaban mo, hindi ka gagalaw. Pero this time si Sensui yung hindi nakagalaw. At hindi naman kasi kakagat yung instincts kung hindi mo mapindot eh. Oo. Kahit anong instincts yung meron ka, mapa 7th dimension man yan, ay hindi mo talaga mapipindot kung may kaleya na sumasapak sa'yo. Onyx Philippines, lamang na ng 2,000 at mukhang may malaking rotation na naman na gagawin sa may bandang top lane. Oh, may kita natin dito si James ay lalaban kay King Kong and Kirk. Padating din si HGC pero medyo kulang yata yung damage nila. So for this time, Onyx 3-0 against the Twisted Minds. Lamang din sila pa rin sa gold. Alam mo, ang kinagandaan ng lineup dito ng Twisted Minds is maganda yung kanilang zoning capability and of course yung mga crowd control din na pwede manggaling mula dito kay Sensui at pwede na rin kay Hajizi. Pero ang problema kasi yung Onyx Philippines, instead of trying to play the slow fight, binaburst kagad nila yung target na makikita nila and ganun yung na-experience ni Sensui. Tinalanan siya kagad ni Kirk, even using the ultimate and flicker para lang makontrol siya sa flash combo. Tapos dinalay pa nga ni Brusco yung Tsunami Slam. At parang ito yung mahirap, no? Kapag nakalamang na ang Onyx Philippines sa'yo, yung pwesto ni Brusco na sobrang lalim, tapos nandun pa si King Kong sa likod, hindi mo pwedeng depensahan ng basta-basta yung mga tore mo kasi parang alam mong papatulang ka ng Onyx kung sakaling tumayo ka doon. Tsaka alam mo na sobrang naging continuous dito yung pagpatol ng Onyx kasi lumaki talaga yung kalamangan in terms of levels. Kasi si Sensui dito level 9 pa lang. Tapos si King Kong level 11 na. So ibig sabihin pagdating din dito sa pagkuha ng objective medyo mahihirapan sila. Yun na naman biglang tumatalon. Yun yung mga moments na nakakakaba. Pag parang biglang lima yung tatalon sa'yo bigla. So makikita natin na pupwesto muna dito yung mga players natin for this turtle. At maganda ang pwesto dito ng Onyx Philippines. Nandiyan pa rin naman si Sensui, level 9 currently. At mukhang binaburst na ng Onyx ang turtle na to. Half HP. Sensui, kakagat na nga ba this time? Ito na naman, tumalon na si Brusco. Nakuha ni Sensui this time around. Medyo napaga ang retry dito ni King Kong. So talagang makikita na natin yung Sensui instinct. Lalaban sila ngayon for a team fight pero hindi kakayanin yung sustain. Grabe yung free hit dito ni Super Prince. Aatras muna sila. Pero mga players dito ng Onyx kahit yung iba walang buhay, mabibitbet sa ilalim ng Torre. Outplayed with a kill. Biglang angat pagpasok ni King Kong and Twisted Minds. They cut the lead mula 4,000 ay bumaba tayo ng 2. Yeah, tatlong mistake na magkakasunod here for Onyx Philippines. Palyado yung initiation nila sa mid, maaga yung retribution ni King Kong and denive pa nila knowing na may turtle buff yung Twisted Minds. And dito na natin mararamdaman yung advantage na meron kang Fredrin and of course the Florin. Yung sustain sa unahan ay napakatindi talaga for Twisted Minds. At hinihintay na nga lang natin yung sunod din na power spike dito ng isang Kimi. Pero dahil nga sa tatlong mistakes na nasabi mo doon, ang Twisted Minds ngayon, mukhang nakakalapit na. I would call this an even ball game. Yung 1.5k gold lead, kayang-kaya labanan yan sa isang team fight. Pero may next problem dito yung Twisted Minds yung Harith ni Kelra. Kasi pagdating sa mid to late game, yes, meron kang frontline sustain, pero walang masyadong reliable crowd control dito yung Twisted Minds. Kaya nga si Kelra nag-flicker na lang Hindi na siya naka-purify. And even if naka-flicker dito yung Harith, parang pag inisip mo yung team fight dito ng Twisted, yung matagalang sustain and crowd control na pwede nilang gawin, sasayawan lang sila ni Kelra. Okay, nakita natin dito na ginamit panakot din yung conceal pero controlled aggression ang gagawin dito ng side ng Onyx Philippines. So parang Tori ang gusto nang kuhanin sa may ibaba. So talagang ginamit pa yung Zaman Force para lang hindi ma-force na magkaroon ng teamfight. Ang ganda din ng pagdepensa doon ng Twisted Minds. No? Hindi nila hinayaan na porket madami yung Onyx Philippines ay hindi nila aangasan yung pwesto nila. Kaya naman mukhang stalemate na muna para sa parehas na kupunan. Lord, lalabas na rin ng 10 segundo. Mambibigla ba si Brusco? Uy, nagamit agad yung Crimson Beacon dito ni Hajizi. Kasi nakita din siguro nila si Brusco dun sa may gilid kanina. So ngayon narinig na natin ang ugong ng Lord. So for Twisted Minds dito. At maging proud. Kaya ngayon papasok na tayo sa Land of Dawn. Playoff, pasok na sa playoffs itong dalawang teams na to. Pero mukhang sasayawin na nila ang Lord pagkatapos ng post natin. Nakastart yung slow push dito sa side ng Onyx Philippines doon sa top lane. May Tori pa naman so di pa nila masyado kailangan intindihin yung mga waves na yan. Pero baka araw-arawin ni King Kong. Kasi medyo mahirap din for Twisted Minds mag-commit dito sa Lord kasi yung burst damage nila ay hindi sapat. Fredrin lang yung kanilang
jungle. Kaya niya i-hold yung Lord, pero pag Aray tumagal ko masakit po! din yan. Ayun, masakit din talaga yan. Aray! Talagang hindi na ano dyan, pagka hindi ginamit yung Crimson Beacon, mapapa-aray ka talaga. Pagka ganun yung nasa harap mo. Pati Purify na gamit din dito ni Hajizi. Pero hahawakan pa rin ng Twisted Minds ang Lord na ito. Nandiyan naman si Kirk. Super Flynn still trying to deal damage. Pero mukhang magkakaroon pa ng mga plays all around the map. Another reset called para dito sa Twisted Minds. Parang sustain yung pinakamagiging panlaban dito ng Twisted Minds. Mas kakayanin dito ni Sensui na hawakan yung Lord. Kaya binibitawan dito ng Onyx Philippines. Nakita natin si Brusco doon sa may gilid. Naku, walang tatamaan. Pero si King Kong pa rin makakakuha dito ng Lord. Habang si Sensui naman, kalahati lang yung kanyang shield. Outplayed, makakakuha na kill. Hinahabol dito si Super Friends. Pero babalik pa rin! Napalalim pa nga si James. Kamuntikan nilang ma-shutdown si Super Prince pero almost is never enough. Nandun pa yung Lord sa taas. Secured para sa Onyx. Grabe, sabay na sabay yung flicker. Nakita ni Super Prince si Umamba yung lapu-lapu. So nakapag-flicker out siya agad doon. And ang ganda ng sequence ng Onyx Philippines. Pagka-reset ng Twisted Minds ng Lord, pinuntahan kagad nila yung middle lane. Alam nila walang Crimson because outplay! Oh my G! Ilang hit yon? 1, 2, 3? Tatlo lang. Parang nandun pa lang siya sa pangatlong dali. Nadali na si Outplayed. Oh my goodness, sobrang sakit na dito ni Kelra. Sobrang sumakto din yung sinabi nyo na walang makakapigil kay Kelra ngayon. Oh my God, nandito na nga tayo, Twisted Minds. Kailangan dumepensa sa may bandang top lane. Nandiyan pa naman yung Blessing. Sure na sasabog yung Lord. Pero mukhang papasabugin din ng kupunan ng Onyx Philippines lahat ng mga holy defense sa base ng Twisted Minds. At kita natin for Twisted Minds, pipilitin nila na madepensahan yung Torre dito sa taas. Parang medyo nahihirapan sila dito mag-decide kung kailan talaga tatalon. Kasi grabe naman yung front damage ng Onyx. Oo, ibang klase, no? Pwede palang itapat itong Kimi against a Zushin. Oo nga eh. New learnings na naman tayo mula sa Onyx Philippines. Oo, kanina binanggit ko lang, Farsa tsaka Aurora, yung favorite matchup. Magagamitin na to. Super Friends, sabi Napapayas niya. ako sa sarili ko. Walang favorite matchup. Basta pwede. Alam mo, si Super Friends talaga, pasimuno ng meta to sa mid eh. Oh, kaya pala iba din yung ngiti kanina nila, Coach Wynat, nung nagda-drop sila. Oo. Parte pala doon, sino makakapag-isip na doon ilalagay sa gitna. Kaya Kaya pa nga eh. confident din na kuhanin na agad yung Harith para i-expect nila na iba yung mga mage na gagamitin. Oh, and look at that, number 1 in damage dealt. Tinalo pa yung mga gold laners at jungler. Oh, ano? Ganong kataas ang damage ng Kimi mid ni Super Friends na by the way right now still a perfect game para sa kanya, 2-0-2. And syempre si Sensui na Fredrin God ng MPL ang number 1 naman sa damage taken. Oh, Pero one death lang siya. Oo nga eh. Tsaka kanina parang hindi naman ganun na lumalayo yung pinaka-gold difference nila ni King Kong. Pero syempre ngayon lumawak na kasi 5K na yung gold. I think for Super Friends dito, kalaban mo na lang pag nangalay yung kamay mo na naka-hold eh. Oo. Yung sa tutok. Actually, Diba kasi continuous lang yan eh. Hindi siya masyado magkakaproblema pagdating doon sa energy niya. Oo. Kasi nag-shift naman siya. Probably range na lang yung magiging difference. naalala ko tuloy naalala ko si Wise dati nung longest game ng Onyx tsaka SGD. Imagine mo, 50 minutes ka nagkikimi. Yung iba nga, iniikot-ikot pa yan. May Oo. lumalabas pa rin na pang free hit eh. Wina-warm up na yung pagkaganon, yung ginaganon-ganon, yung gino-joystick Pang-ready na lang, pang-ready. Para lang ready. Ang malala doon kasi pre, malagkit na yung screen. Kasi kakaikot Oo, niya. syempre may yung pawis nun, di ba? It's either sobrang lagkit o sobra na yung pulbos. Oo. Yeah. Dalawa lang naman yun. Hindi, maglalagkit din yung pulbos eh. Totoo. Oo nga, magbe-blend. Parang pag gumagawa ka sa harina. Pwede kaya i-post yun kapag malagkit na yung pulbo, Hindi tapos yata. kailangan mo lang pupunasan. Hindi natin malalaman sa ngayon, pero mukhang si Sensui, sisimulan na ang pangalawang Lord ng larong ito. Hahawakan lamang niya para talaga tayong bumalik in time dahil may Lord Dance na naman na matagal at nandyan na naman si Fredrin. Oo, kahit paikliin mo na yung pinaka-pwesto ng Lord, ganun pa rin talaga eh. Bumabalik pa rin sa pinaka-identity ng Filipino Lord Dance. So nakapaglinis na Minion Wave. Oo. Dito si King Kong sa may taas. So magpa-flow na yung top lane nila. Pero itinutuloy pa rin. Dito yung Lalim Lord, ito, si Kelra tsaka si Brusco magagaling sa likod. Okay, itutuloy na nila yung Lord. Kanina mapupunta. Kay King Kong pa rin. Abot na abot. Tapos meron pa mabibit-bet na isa. Ginamit na rin yung summon for streams. So di ko sagot nila. So dediretso din sila Kelra. Pero maiiwan si Kelra dito. Double kill na pa rin Teka ang lang. top lane. At isama mo na rin dito si Brusco. Triple kill para sa Twisted Minds. Ang ganda na naging front to back ng Twisted Minds doon. Nakuha man ng Onyx Philippines yung Lord. Akala natin na iwan na si James, pero parte pala ng plano yun. The bravest and the ultimate fighter, James. Grabe yung pag-zone niya rito sa ibang miyembro ng Onyx, hindi makalapit.
si King Kong. Nung napatay nila si Kirk, sumunod si Kelra. Technically speaking, kaya niya naman niya lumaban. Ang problema kasi, na-hold siya ni Sensui. Yung isang chrono dash na cancel nung energy eruption. So hindi niya ma-reset yung kanyang dash. Oo, at parang ganun lang ay matutunaw din agad ito ng Twisted Minds. In fact, mapapanood natin sa replay kung ano nga ba nangyari sa laban na yun. Mukhang pumapasok na yung tinatawag nilang late games Florin healing. Oo. Ayun, pagkaangat kay Brusco, na-cancel yung isang chrono dash, tapos nabitin yung kanyang dash. Hindi na siya makapag-reset ng basic attack. So naiwan yung Harit sa unahan and pinagbabaril siya ni Outplayed. Oo, tsaka tumama din pala yung yung 3-point bomb ng isang Florin kung saan na-stun din si Kelra doon. Siyang bomberman. Isa siyang bomberman. Onyx Philippines, however, lamang pa rin naman. Brusco naghahanap ng potential na mababalibag. Pero mukhang tuloy lamang ang push for Onyx Philippines. Lamang pa rin naman ng 5,000 pero pumupulso na yung healing ng Twisted Minds. Oo, mahirap na to, ano? Parang mahirap nang gibain na yung wall na binibuild nila. Yeah. Tapos kabisado pa ni Sensui mag-front. Kaya siguro pinupull din nila doon sa mga masisikip na area. Kung pansinin nyo, pangatlong beses na doon sa spot na yon, tinatry nila na mapunta yung teamfight. Oo. Ganda lang nung ginawa ni Kirk kanina, kaya nanakaw ni King Kong yung Lord na in the middle of the retribution battle sana ni King Kong tsaka ni Sensui, nandun yung flash combo mula kay Kirk, so hindi nakagalaw si Sensui. So for Onyx Philippines, nandun pa naman yung kanilang mga threat during the Lord dances. Pero again, kailangan nila ingatan yung kanilang mga pwesto kasi si James, sobrang tapang na niya ngayon. And ito kasi yung yung tapang na may damage. Yung lapu-lapu kapag binagsakan ka, kailangan mo respetuhin yan eh. And ganun yung nangyari sa side ng Onyx Philippines kanina, kaya naiwan si Kelra sa harapan. And gusto ko nga rin makita kung ano yung item build dito ni James dahil mayroon bang Oracle o mag-o-Oracle ba? Hindi ata. Ayun na. Actually, kaya masakit si James dahil anong item to? Malefic Roar War Axe. Ito, sabi kasi sabi ni Coach Bonchan, pwede tayo mag-damage XP, naka-utility jungle tayo eh. Ay, totoo. Tsaka meron naman sustain just in case, tas yung emblem pa niya. So babalik at babalik lang din. Oo. Ganda ng nakita nating items. No? Maraming salamat of course sa Infinix in-game equipment. Kaya natin nakita kung ano nga ba yung lapu-lapu build na to. Ang saya lang. Kasi bilang explainer na umay na mag-hilos at katutkacha, ang saya makakita. Huwag ka mag-alala, ipag-fred rin kita para makapaglapu-lapu ka. Hindi, mag-aarlot ako para sige. pag nag-fred rin ka, mag-aarlot ako kung sakali. Yan. Pwede ba ako mag-kimi? Sige, Pwede. sumama ka na, mag-kimi ka na. Pwede. O, tingnan natin kung ano mangyayari dito para sa ating dalawang teams. Yun ang Imagine, 17 minutes, 5-6. Ano. Sabi ko sana, yun ang 3-way padlock gaming natin. Oo, 3-way padlock ng MPL at mukhang sisimulan na nga ang Lord na ito. Si Sensui pa rin ang hahawak. This might just be the most important Lord for Twisted Minds. Pag nakuha ito ng Onyx Philippines ay baka kaya ng i-end ng Onyx Philippines ang larong ito. Ganito pa rin yung pattern ng Onyx, no? Pinapag-clear muna nila ng minion wave si King Kong. So nakita na nandun siya sa may bandang gitna. Nakasiksik ang mga players ng Twisted Minds. Ito yung sinasabi natin na gusto nilang dikit-dikit sila. Nakarinig tayo ng conceal pero maaabot yata si Kirk dito. Mga kalahati yung buhay niya. Yung Lord kanina naman talaga mapupunta. Ayan na! Retribution para dito kay King Kong. Habang may iwanan naman si Brusco. Ito yung mga energy eruption na sinasabi natin. Meron pang bitbit. Si Super Friends na dito naman. Pinipigilan niya yung mga players ng Twisted Minds na pumasok at dumiretso sa kanila. Instincts denied para sa Onyx Philippines. Nilaban ng Twisted Minds yung 50-50 at natalo sila doon. Oo, dinaan sa Soul Saver. Ang hapdi talaga nung kay Suyo. Yan yung yung lagi natin pinag-uusapan. Yan ang bagong Fred rin. Oo. Ng MLBB ngayon, mas mahapdi yung kanyang retribution. May reliable way din to go in terms of going inside the Lord Pit. Matunaw kaya ito ng Twisted Minds. Nandiyan pa naman yung minions nila pero kompleto ang mga skills ng Onyx Philippines. Wala mang flicker si Brusco. May threat pa rin na pumasok via the Tidal Strike. Retribution na gamit na. Lord goes down. At mukhang makakadepensa naman sila sa unang push ng Onyx Philippines. Oh, good defense para dito sa Twisted Minds. Pero may minion wave pa ulit sa gitna. At parang lagi nakaabang dito si Brusco sa kanyang biglang pagtalon. So meron dito nga Purify si Outplayed and even HGC. So kahit sino yata pwede nasa harap. Grabe Na hindi dalawa pwede na kuhanin. Grabe tong Kimio, kayang i-zone yung Zushin. Imagine mo yung lantern niya, yung lantern ni Hajisi, parang ang sarap sanang ipatong sa mga heroes ng Onyx Philippines. Kaso, yung nilalapitan niya, mas mahaba yung range sa kanya. Oo, tsaka parang tila ba'y mas mahapdi si Super Friends compared to the Zushin. I think it also means na ang meron talagang kapangyarihan si Zushin ngayon ay yung crowd control na nabibigay niya. But in terms of damage, ay lamang na lamang si Super Friends pero sumasakit na rin si Outplayed Oh, hindi na pwedeng basta-basta na nasa harap kasi pwedeng kuhanin na. Ayan na, naku! Wala na buhay! Oh! Sinabi nyo kasi the ultimate fight
counter at ginamit na nga niya yung bravest fighter ngayon. Biglang nagalit yung Lapu-Lapu. 2v1. Di ko lang parang nag-start yung laban na yan, pero nakomit yung Tsunami Slam. That's a complete outplay mula kay James on the Lapu-Lapu. At dito natin makikita sa ating laro at mukhang nabawi na nga ng bahagya. Still, 4,000 pa rin ang lamang ng Onyx Philippines. Iba talaga ang number 1 Fred rin. Oo, iba talaga yung ano eh, parang may buff na bit-bit. Oo. Pag alam mo kasi na kabisado mo yung hero, may mga moments na kahit nakapikit ka, or kaya may gagalawin ka saglit, okay lang. Oh, si Sensui, pag nananaginip yan, nag-energy eruption yan eh. Oy, napakasakit na talaga ni Outplay. Tumatama pa nga ang mga Death Sonata. Na-nerf na yan at napakasakit pa rin. In 25 seconds bago lumabas ang ating Evolved Lord. This is the first Evolved Lord of the game. May kalamangan ng kupunan ng Onyx Philippines dahil nga nakukuha na sila ng isang inhibitor turret sa mid lane. Gusto ko lang sabihin etong Fred rin ni Sensui, alam mo sobrang ganid nito. Ang greedy nung build niya, naka-Cursed Helmet, naka-Oracle, naka-Radiant Armor. First time ko nakakita na may kalabang kang Suyu at Lucas na hindi ka nag-antik kiras. Uy, oo nga no. Tapos naitawid na yung early game ng Twisted Minds. O parang may inaantay lang yata sila dito na mag-activate din dun sa ibang hero na sabihin na natin, magko-complement Oo. dun sa lacking na idea na Antikiras. Tsaka parang for James, no, kailangan lang taga tumama ang kanyang mga abilidad para bumalik ang kanyang HP with the Spell Vamp. And Bravest Fighter available still, pero nandiyan pa rin si Sensui na humaharap. This is very reminiscent sa pinakaluma natin, isa sa mga pinakaluma nating meta, kung saan ang humahawak talaga ng Lord Agro ay ang tank jungle habang nag-aayos ng waves yung iba. Another reset para dito sa Twisted Minds. And for Onyx Philippines, may kalamangan naman sila in terms of wave control. Yeah, Uy, ayun, napop na. Kasi di nila makita si King Kong doon sa harap ng Lord. So kailangan umuwi nung Zushin para mag-fix ng minion waves. And of course, Sensui just standing still in front of the Lord. Hindi masyado nagpapanik dito yung Twisted Minds. Kabisado nila yung sayo ng Lord. BOD secured para dito sa Lapu-Lapu. Sakit yan. Full damage. Yung yung Athena Shield niya nga dito para yata mas tumagal lang siya saglit. Oo. Sa teamfight para mawasiwas niya. Tsaka imagine mo yung combo, yung Sprout nung Florin, mastan mo saglit, tas may nagwawalang Lapu-Lapu. Ang sakit nun, tas may energy eruption. May sariling version na sila dito na crowd control. Ito yung last one na niluto ng Twisted Minds against Onyx Philippines. Hahawakan na naman ni Sensui yung Lord para talaga tayong bumalik ng Season 10, Season 11 ng MPL. Pero ang sakit ni Super Friends Oo, Aray! Nangalahati agad yung armor niya. Pero nakita si Haji biglang natalunan pero diretsong Crimson Beacon ang bilis ng reaction para dito sa KDA machine. So nakakapilitan lang dito na gamitin yung mga skills at saka mga spells. Wala si King Kong Wala si King Kong, wala ring Purify at wala na ring Ayun na Crimson naman. Beacon para dito kay Haji Z. Agaran din nga alis dito si King Kong pero nahanap siya ni James. Hindi lamang matutuloy yung laban pero yung Lucas pala ang punterya. Alam nila dito na wala talaga si James, kaya naman nabit-bit na nga. Si Escalera makukuha na nila, so wala na sustain, bigla nang bibigay. Yung mga players dito na Twisted Mind, double kill, triple kill para kay Kelra at na-kill na rin yung nasa gitna. Si Haji sila na natitira pero mabibit-bit doon sa kanilang base pero merong minion wave ang Onyx. At kinulaps na nga talaga ng Onyx at tatapusin ata nila to. Hinihintay na lang yung mga minion waves. Hinahantay na lang yung tatlong nagmamarcha din sa gitna at itatower lock na talaga nila dito sa ating laban. And game number 1, mapupunta sa Super Fam. Team 7 composition gets game number 1.